Balikan ko lang, Congressman, yung tungkol po dun sa budget. May nabanggit din po kasi sa amin si Senator Senate President Tito Soto tungkol po doon sa tinanggal na flood control budget sa DPWH na inilipat po doon sa mga proyekto na ang makikinabang po ay ang mga government officials natin. Patronage politics. Sabi niya kung ganun daw po mangyayari, hindi niya ito hahayaan. Ano pong tugon niyo doon? Tungkol saan po? Pwede bang malaman Yes po. na DJ Chat? Particularly, particularly halimbawa po sa MAIF po, sir. Halos pantay po yung budget ng MAIF at ng mismong PhilHealth. Alam naman po natin yung MAIF, kailangan pa po, dumaan pa po yan sa mga congressman at senador bago po mabigyan ng tulong ang taong bayan. Ang sabi po ni Senate President Tito Soto, kung pwede daw pong idiretso na yan sa mga ospital at kung pwede daw pong i-zero budget ang MAIF, gagawin niya daw po yun. Actually, DJ Chacha, yung MAIF diretso naman yan sa DOH. Hindi ho dumadaan sa pondo po ano tawag dito, sa pondo ng congressman, ganoon din po ng Senado. Diretso po yan sa Department of Health na kung saan sila po yung pinitiyak nga po yung programa ng ating mahal na Pangulo na maging zero balance ang ating po mga kababayan. Kaya naglaan din po galing po doon sa mga nakuha, galing po doon sa flood control, isang pinaglaanan na malaki ng pondo, yung PhilHealth, para ito po yung magtulong, mag-complement ng sa ganon matiyak ng ating po mga kababayan sa mga ospital ay zero balance sa kanilang paglabas. Mabuti po maliwanag, yung pondong MAIF po ay hindi po dumadaan po sa amin. Diretso po yan sa Department of Health. Hindi po ganyan yung naging ugnayan namin doon sa convener ng grupong Social Watch Philippines. Sinasabi nga rin po nila, parang walang official list kung sino yung mga nagiging benepisyaryo nitong MAIF. So now you're saying, hindi na po ito dumadaan sa mga congressman nasa DOH hospitals po ito? Opo. DJ Chacha, kung makikita po ninyo, yung appropriation po namin ng Department of Health, yung nakaragdagan, ito po yung total na budget po nila, 351 million yung kanila pong budget. At ito po ay nandyan na yung MOE nila, yung capital outlay nila, ganun, lahat-lahat na po nakasama ron. Pero kung pag-uusapan po yung MAIF na yan, diretso po yan sa pondo po ng Department of Health. Nalito po kami sa Ang sinasabi ni Speaker Cha, no, na yung MAIF na actual na pondo nasa DOH. Walang question doon. Yes, tama. Okay. Pero ang sinasabi kasi ni Chacha dito, pati nitong mga civil society organizations, na bago ka maka-disburse doon sa MAIF fund na yan, yung guarantee letter na pipirmahan ni Congressman. Yun ang tinutukoy ni Chacha dito. Yes po. Opo, paano ho ba yun? Opo. Alam mo ka, Ted at DJ Chacha, kuminsan kasi hindi sila kaagaran na naaasikaso. Kaya kuminsan naging interested o nakikialam yung ating mga member ng House. Tandaan po ninyo, kami po sa Kongreso, kami po yung may mga distrito at kami po yung umuuwi at kami po yung nilalapitan nila. Kaya hindi mo rin maalis na isipin na nila na hawak po namin yung mga pondo. Hindi po ganun totoo. Kung lumapit po sila sa aming opisina na hindi po sila nabigyan ng attention, that's the only time kami po rin ang nagre-request para mapabilis yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. So, Speaker, sinasabi niyo po ba ang MAIF pwedeng gamitin even without guarantee letter? Ay, opo. Opo, pwede po. Diretso po yan. So ang problema po, sinasabi nyo, ay nasa DOH hospitals? Hindi, opo, isipin na lang po natin, DJ Chacha. Halimbawa po, sinasabi nga po ni Senator, dating may MAIF sila, hanapin pa po yung chief of staff pa po nung Senado para makahingi lang po ng direct assistance. Halimbawa po, emergency na. Ang DOH mismo po, may discretion pa paano po nila gamitin talaga yung kanila po MAIF. Hindi po kasi yun ang sinasabi on the ground. Actually, ang daming comment ngayon. Hindi daw po pwedeng gamitin yun nang walang endorsement from a congressman or a senator. Ito pong sumbong dito, ngayon lang. Ito po yung mga comment nila. Siguro, i-check din po namin mabuti, DJ Chacha, kasi nakakaalam din yan. Usually po, ang nagiging role po namin ay nag-i-endorse lamang kung sakasakaling hindi nabibigyan ng pansin
At ganoon na rin po, para sa ganon, mapabilis po mabigyan ng tulong kagad yung mga nangangailangan po natin mga kababayan. Pero Speaker, can we totally, parang alisin na? Can we totally scrap it out, yung endorsement pa, para po mas mapabilis yung pagtulong sa mga kababayan natin? Yun naman po ang intensyon nating lahat, na maging mabilis, agarang tulong para sa ating po mga kababayan. Sige po. Check natin yan, no, Speaker. Aantabayanan po namin ang sagot nyo dyan kasi matutuwa po yung mga kababayan natin na lalapit sa DOH hospitals kung ganun. Saka, DJ Chacha at Ted, maganda nga yung kami po ay nakakalampag nyo, kami po ay nasasabihan nyo. Para sa ganun, na itong ganitong mga bagay na to ay naiaayos natin. Para sa ganun, mas maganda po, very accessible po pag ganun pong hindi na kailangang nagkakataon lang talaga po na kuminsan yung ating nakasanayan na siguro masabi po natin na gano'n, na lumalapit sila para kuminsan may mga karagdagan pang mga kailangan yung ating po. Kasi hindi naman lahat, like katulad po kuminsan, malayo po yung ospital, yung special hospital, wala ron. Siyempre yung kami po sa distrito, Ted, di ba, ikaw naman na experience mo, lumalapit pa rin sa atin para bigyan natin man lang ng pamasahe o pangkain nila habang bumabiyahe sila o habang naghihintay sila doon sa mga ospital na kanila pong pinupuntahan. Yung nga po, ang kumbaga, na ho ito nakasanayan na lumalapit sa mga politiko, either gobernador, mayor, congressman o senador, para makahingi ng referral o guarantee letter para dadalhin sa DOH. Yan po ang kalakaran nga at nagiging ugali na po. So dito ho, tama po ang ating pag-intindi ngayon sa inyo, Speaker, na actually, pwede dumiretso ang sino man na mamamayan doon sa DOH hospital para makakuha nitong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIF nang hindi dadaan sa politiko. Ang halaga niya ngayon sa GAB, Speaker, ay 49.2 billion. Ito pong hawak kong dokumento ngayon. Alam mo, Ted, maganda nga yan kasi kuminsan, di ba, nandun na sila sa ospital. Kailangan pang umalis at humanap ng para sa ganon. Maganda dun mismo sa DOH or yung propondo na yan, ma-share ka agad para sa ganon. Maganda nga, i-combine na natin pati DSWD, DOH, nasa isang lugar na lang. Para mabilis ang tulong natin sa ating mga kababayan. Okay. Siguro po maganda gawa ng signboard ito. Pag nakausap namin ito taga-DOH, may signboard na doon dapat. Opo. Itong MAIF na ito ay available. Mag-apply kayo kasi meron din naman itong panuntunan kung sino po ang mga kwalipikado. Sinabi yan mismo ni Speaker, without endorsement letter, pwedeng gamitin yan. Pag merong nagsabi sa inyo sa DOH hospitals na hindi pwede, pwede isumbong kina Speaker. Okay. So, ganun po yan, Speaker? Yes po. Tama kasi, alam nyo naman po, ang health talagang problema yan ng mga Pilipino. So ito, magandang balita na yung ganung kalaking pondo, pwede nang rekta sa tao. Wala nang politikong dadaanan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!